Puot ng Diyos o God's wrath. God's wrath. Ito kaya ang dahilan ng pinagdadaanan mo ngayon, ang puot ng Diyos. Galit ba sa iyo ang Diyos? Paano po ba natin maiintindihan ang tinatawag na puot ng Diyos? Isa pong makalumang konsepto ang puot ng Diyos, mga kapatid. Isa ring maling pagkaintindi sa kanyang kalikasan. Ano po ba ang likas sa Diyos? Gaya po ng binigyang diin natin kahapon, ang Diyos po ay pag-ibig. Ito po ang likas sa Kanya. Likas din ba sa Kanya ang puot? Hindi po. Taliwas po ito sa Kanya, mga kapatid. Siya po kasi ang walang hanggang pinagmumulan ng karunungan, habag at pagpapatawad. Mapagmahal siya at maawain. Kailan may hindi po masasabing galit sa atin ang Diyos. Sa halip, ang kalimitang inaakala nating puot ng Diyos ay mga negatibong konsekwensya dala ng sarili nating maling pagpili. Kung saan pa nga buong pagmamahal at pagpapasensya niya tayong tinutulungan. Wala po sa atin, mga kapatid, ang kapangyarihang galitin ang Diyos. Sorry po, pero hindi po tayo ganun ka-powerful. Ang nasa atin po ay ang kakayahang galitin ang ating sarili, pati na ang ating kapwa. Napakahusay natin dyan. Hindi mo na kailangan mag-exert ng effort para galitin ang iyong kapwa. Magpakatotoo ka lang sa iyong sarili, siguradong may magagalit sa iyo. Gaano ka man kabait, o gaano ka man kasalbahe. Kasi maaari yung kasalbahihan mo ay ikagalit ng iba, at yung mga ibang salbahe ay magalit din sa iyo dahil napakabait mo. Wala kang paglagyan. Sala sa init, sala sa lamig. At ang kakayahan pong ito ay atin, hindi sa Diyos. Ang napakinggan po nating ebanghelyo, mga kapatid, ay kinakailangang basahin metaphorically, hindi literally. Ang tunay pong mensahe nito ay ang katapatan ng Diyos at ang ating kagalakan dahil sa handog niyang katubusan. Sa huli, minamahal kong mga kapatid, maiintindihan natin ng tama ang buong konseptong ito ng puot ng Diyos kung mapagtatagumpayan natin ang buong konsepto din naman ng ating puot. Para hindi natin ito maiproject sa Diyos. At para din naman matanggap natin ng walang kondisyon. Matutunan natin kung paano siya magmahal. Yung paraan na walang lista-lista, walang kondisyon, walang hila. Ano, mga kapatid? At mai-dispose natin ang ating sarili sa pagtanggap ng kanyang walang hanggang biyaya.